araw ng Abril, nagsisimula ang buhay ng mga pumapasok sa Philippine Military Academy o PMA. Ito ang reception day. Susundin ko ang mga batas, maging sa panahon ng digmaan at kapayapaan. Plebo ang tawag sa mga bagong recruit. Dito, sinasalubong sila ng kanilang upperclassmen. Bilisan nyo! Abutin mo nga eh! Fire! 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 Lakasan mo! Fire! Fire! Bigay mo! Go! Ganyan na! Let's go! Let's go! Noong 2013 nang idinokumento namin ang buhay ng mga kadete sa PMA. Just take seats. Unang araw ng plebong si First Class Rovi Mayrel Martinez sa akademya. Second day ko pa lang po dito. Gusto ko na po umuwi ulit. Kasi nga po parang pagkatapos pong kumain, mag-exercise po. Eh hindi po ako sanay ng gano'n. Akala ko may appendicitis na ako. Tapos nire-reverse psychology kami ng squad leader namin na ayaw mo na, umuwi ka na. Eh di sabi ko na lang, ay baka nga hindi ako para dito, hindi ko ata kakayanin. Kaya sabi ko, yes sir, I will quit sir. Makalipas ang 4 na taon, natapos ni First Class Rovi Mayrel Martinez ang kanyang kurso sa PMA. Siya ang nanguna sa kanyang klase. And cadets like us should always aim for that. Si Rovi ang ika-4 na babaeng nagtapos sa PMA na nakakuha ng pinakamataas na marka. Si Navy Officer Lieutenant Senior Grade Arlene de la Cruz ang unang nakagawa nito noong 1999. Namatay siya sa isang aksidente noong 2008. Sinundan siya ni Major Tara Velasco Caito noong 2003 at ngayon ay nasa Philippine Army. At si Lieutenant Junior Grade Andrel Samson Mojica naman noong 2007 na naging bahagi ng Philippine Navy. Sa kanila mismo galing na hindi sila nagpapa-intimidate sa kanilang male counterparts, hindi sila nagpapahuli. Kung ano yung kayang gawin ng mga lalaki, kaya rin nilang gawin. Dahil dito nga sa academy, same set of regulations, same set ng standards ang sinusunod nila. Since the beginning of PMA in 1890. Pangarap ng tatay ni Rovi na maging sundalo. Pero hindi ito nangyari. Nung pan nga, medyo nalungkot ako. Ala akong naging anak na lalaki. Kasi pangarap ko talaga maging sundalo, magkaroon ng anak na sundalo. Bago pumasok sa PMA, kumukuha si Rovi ng kursong accountancy sa Araujo University sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Incoming 4th year college na siya noong sinubukan niya na mag-entrance exam sa PMA. Nung pumasa po ako, unti-unti na po ako natatakot nun kasi mataba po ako nun eh. Tapos hindi po ako nag-exercise, kain ng kain. Eh nung pagpasok ko po dito, yun po pala yung sasalubong sa akin. Mga exercise, mga iba't yung klase po ng training dito. Albert Repito, Kisha Binanoy. Kahit ang ina ni Rovi na si Ruby, kabado noon. Siyempre, inaalala mo, makakayanan ba, ikababaeng tao. Tapos, mahirap. Alam natin na balitado na mahirap yung pag-aaral, mahirap ang training. Tapos yung anak na yun, bunso pa, wala naman siyang masyadong alam. Hindi marunong masyadong maglaba, magplancha. Along the way po, naano ko naman po na nasanay. Tapos lagi na pong tinatandaan na
kahit nahihirapan ka, walang makakapigil ng paglubog ng araw. Papasaan ba, matatapos mo rin yung training po. Kaya yun, ginagawa ko na lang, hinihintay ko lagi yung paglubog ng araw kasi alam ko po, ay nakatapos na naman ako ng isang araw. Binubuo ng 167 kadete ang PMA Salaknib Class of 2017. 63 sa kanila ay babae o katumbas ay 38%. Sa kasaysayan ng PMA, ito ang may pinakamaraming bilang ng babaeng nagtapos. Accomplishment po ng isang babae, parang accomplishment po ng lahat, parang ganun po. Kaya may we continue to, kahit po sinasabi nila na may barriers po palagi. Sana ngayon simulan na natin na parang di man agad-agad matanggal yung barrier po na yun ng man versus woman. Pero sana po ngayon parang let's work all together para mawala po yung barrier na yun. Unti-unti po naniniwala ako mawawala yung barrier ng babae, yung lalaki mas magaling kaysa sa babae. The Academy has remained steadfast to its mission to instruct, train, and develop the cadets so that each graduate shall possess Sa 10 nangunang kadete na nagtapos ngayong taon, 8 ang babae. Sina Cadet First Class Rovi Mayrel Martinez, Eda Gliss Marapaw, Kathleen Jovi Baybayan, Sheila Joy Halorina, Sheila Marie de Guzman, Joyce Punchica, Resi Jezreel Hucalia, at Catherine May Gonzalez. The result of this year's graduation tells for itself na nakakasabay sila dahil nga yung majority na nasa top 10 ay babae. Naniniwala naman si Rovi na walang pinipiling kasarian ang paglilingkod sa bayan. Lahat naman po kasi tayo magaling na yung babae may galing na wala yung lalaki may galing na wala yung babae. Bakit hindi po natin gawin na pagsamahin po yung kanya-kanya nating galing para sa mas isang magandang goal na gusto po natin.